Habang yung ibon pumapasok sa bibig, kinakain niya yung mga nasiksik na mga pagkain doon sa ngipin. So, ibig sabihin, nakikinabang yung buhaya. Natututbrushan yung ngipin niya nang walang bayad. No? Kaya, sino nakikinabang? Si buhaya o si ibon? Pareho. Yun ang ibig sabihin ng tinatawag. Kapag yung tamang prinsipyo ng relasyon ay umiral, hindi lang yung isa ang nakikinabang, hindi yung kabilang nakikinabang, lahat masaya. Natutupad ang kanilang mga gusto. Kaya ito ay totoo sa lahat. Ito ang universal principle. Walang bagay sa mundo natin na pwedeng sabihin na walang kwenta. Walang bagay na pwedeng sabihin natin na walang kinalaman sa isa. Ang lahat ng bagay, mula sa pinakamaliit na bato, pati yung mga bakterya, may halaga yan sa ating tinatawag na kabuuan na buhay. Hanggang sa pinakamalaki. Kaya wala dapat na mag-iisip na pwede akong mag-solo at pwede akong mag-isa. Dahil ang lahat ay relasyon. At habang nangyayari yung relasyon, meron tinatawag tayo mga puwersa na kine-create niya. Una, yung tinatawag na existence. Bakit tayo nabubuhay? Paano tayo nabubuhay? Sa pamamagitan ng give and receive. Sa paghinga. Pag humihinga, paano humihinga? Inhale, exhale. Anong tawag doon? Give and receive. Paano kung puro inhale? Pwede ka bang mabuhay? Subukan mo 1 minuto lang. O kaya puro exhale. Kaya mo ba? Hindi. Kaya give and receive yon. Pag pumasok yung hangin sa ilong mo, ang pumapasok sa ilong mo, oxygen. Pero pag lumabas na yan, walang nakikitang kaibahan sa itsura, pero hindi na yung oxygen. Carbon dioxide. At kung titignan mo naman mabuti, ito naman ang ginagamit ng mga halaman. Kaya habang humihinga ka, nabubuhay ka, nakikipag-give and receive ka rin sa mga halaman. Ang mga halaman, kailangan nila ng carbon dioxide. Yun ang ina-absorb ng kanilang mga dahon. Pagkatapos noon, ang binubugan nilang palabas, hindi na carbon dioxide, oxygen. Kaya habang mas maraming halaman na kulay berde, mas maraming oxygen. Kaya pangalagaan natin ang mga puno dahil mahalaga yon. Kaya ang lahat ay umiiral. Ang dugo, tumatakbo yan. Every second, every moment. Dalawa. Kung pakikinggan mo yung puso mo, dalawa ang pulso. Narinig niyo na ba yung systolic tsaka diastolic? Kasi nga pinapump niya in, pinapump out niya rin. Kaya yun ang kahulugan. Dumadaan ang dugo palabas sa mga tinatawag na arteries. Ito ang nagsusupply ng oxygen sa buong katawan, lalo na sa utak. Pero pagkatapos dumaan ang dugo, babalik yan. Hindi sa pinagdaanan, sa tinatawag nating veins. Ito yung ugat na tinatawag na veins. Ito naman ang may dala ng carbon dioxide na lalabas sa ating lungs. So ang ibig sabihin, kung walang give and receive ng dugo sa arteries and vein, kung wala tayong puso na nagpapump in and out, hindi tayo pwede mag-exist. Napakaganda. Pati ang tubig, tuloy-tuloy na gumagalaw. Ang tubig, galing sa mga underground, lalabas yan sa ilog sa bundok, bababa hanggang sa plain. And then, i-evaporate ng araw. Pag tumaas na ron, pag mabigat na yung ulap dahil sa tubig, bubuhos ulit. Sa cycle lang siya. Kaya give and receive action lang. Lahat ay give and take. Pati nitrogen, nagsacycle. Ang mundo, nagsacycle. Ang seasons natin nagbabago dahil sa pag-ikot ng mundo sa sun. So makikita natin, very clear na napakahalaga nitong prinsipyong ito mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki. Ang tinatawag nating principle of relationship o give and receive action ay malinaw na umiiral sa lahat ng bagay, sa lahat ng parte ng mundo. At multiplication. Kung hindi dahil sa give and take, hindi na tayo magmumultiply. Tayo na ang huling tao. Hindi na uso ang tao pagkatapos natin. Kung walang give and receive, di ba? Pero paano nagkakaroon ng anak? Dahil sa relasyon ng mag-asawa. Relasyon ng babae at lalaking hayop, etc. Kahit na ganong kaliit na insekto, kahit na ganong kalaking hayop, ito ang paraan. Give and receive action. Kaya makikita natin, ito ay may kinalaman sa plano ng Diyos. Itong tinatawag nating give and receive action. At pangatlo, development and action. Ito mahalaga na tinuturo ng principle. Kapag ang subject at object ay nagkaroon ng relasyon, dapat si subject para kay object, si object para kay subject. Ito yung tinatawag nating living for the sake of others.
Kapag kaganon, nagkakaroon ng tinatawag tayong development. Ito ang dahilan mahalaga ang unity o unification. Kapag ang isang bagay at isang bagay nagkaisa dahil sa tamang paraan ng relationship, hindi lang sila nadadagdagan, nagmamagnify ang kanilang halaga. 1 plus 1 equals 2, di ba? Pero sa unity o give and take ng unification, 1 at saka 1 becomes 10 o 100. Example, imagine kung ikay tao na puro body, wala kang mind. Anong magagawa mo? Wala. Pero kung ikaw naman tao, puro mind, walang katawan, anong magagawa mo? Wala rin. Pero kahit meron kang mind and body, pero hindi magkasundo ang mind and body mo, anong magagawa mo? Wala rin. Pero pag nagkaisa yung mind and body mo, kahit ano, kaya mong gawin. Ito ang power ng unity. Ito ang ibig sabihin ng relationship. Kaya tinatawag dito, development. Hindi lang siya kumbaga ganun lang, nagmamagnify ang kanyang halaga. Sa makatwid, ito ang halaga rin ng living for others. Pag sinabi mong live for others, ang halaga ko, hindi ako, pero yung karelasyon ko. Naintindihan po ba natin? Sino ang magsasabi kung ikaw ay naging magaling na mister? Ikaw ba o si misis mo? Hindi ikaw, si misis. Pero sino magsasabi kung ikaw naging magaling na misis? Hindi rin ikaw. Sino? Si mister. Kung ikaw ay naging teacher, bilib na bilib ka sa sarili mo. Ako ang pinakamagaling na teacher. Sabi ng mga estudyante, yan magaling, hindi yan magaling. Ang mas mahalaga yung estudyante. Kung kanino ka nakikipagrelasyon, live for others. Kaya ang value mo, hindi galing sa iyo, galing sa iba. Naintindihan po ba natin? Kaya kung gusto mong tumaas ang halaga mo, you live for others. Hindi yung dagdag ka ng dagdag sa sarili mo, binabawasan mo yung halaga mo. Pero pag nagdadagdag ka ng halaga sa ibang tao, ikaw ang nadadagdagan. Sabi ni Father Moon, ganito, lahat kayo may pangalan. Bakit? Para sa sarili nyo o para sa ibang tao? Hindi para sa sarili nyo. Sino tumatawag sa pangalan mo? Ikaw o ibang tao? Ibang tao. Tinatawag mo ba yung sarili mo? Hindi. May pangalan ka dahil gusto mong gamitin yun ng tao para tawagin ka. Hindi ko tinatawag sa sarili ko, Joseph. Hindi. Ibang tao ang gumagamit ng pangalan ko. Old sa akin yun. Okay? Isang example niya, muka. Every day, pag busy natin sa umaga, ayusin natin yung mukha natin. Bakit mo inaayos yung mukha mo? Suklay, hilamos, sipilyo. Para sa'yo o para sa kapwa? Hindi yun para sa'yo. Kung wala kang pupuntahan, nasa bahay ka lang maghapon, wala kang bisita, wala ka rin plano, wala kang pakialam sa buhok mo, wala kang pakialam sa mata mo, sa ngipin mo, etc. Tapos bigla may tumawag, pupunta ako dyan sa bahay mo, pagkatapos sa 5 minuto, andyan ako, bigla kang maghahanap ng salamin. Ano ba itsura ko? Di ba? So bakit ka nag-aayos ang katawan mo? Hindi para sa'yo, para sa kapwa. Ibig sabihin, ito ang prinsipyo ng living for the sake of others. Hindi ba? Totoo yun. Kaya pag sinabi nating give and take between subject and object, si subject ay natutupad o nakukumpleto dahil kay object. Si object hindi rin siya kumpleto. Sino kumpleto sa kanya? Si subject. Kaya pag nakumpleto, ito ang tinatawag nating development. At pag ito ay nag-develop, nag-expand. Yung dalawang tao, magiging mag-asawa, marriage. Pag yung nanganak sila, nag-multiply, nagiging family. Pag yung family nagkakasundo, nagiging clan. Pag pati yung mga extended family nagiging expand, nagiging tribe. Nagdi-develop. Kaya very important ang concept nito. Yung tinatawag nating principle of relationship. No? Isa pa sa, nabanggit ko rin na, yung multiplication. Kahit anong prinsipyo, multiplication, ay kahit anong klaseng being na living, ang multiplication ay sa pamamagitan ng relationship. Babae at lalaki, maging baboy damo, or ibon, o tigre, o kabayo, iisang paraan ang mag-multiply. Relationship between the male and the female. Ito yung tinatawag nating atom kanina. Sabi ko, nabubuo ang atom sa pamamagitan ng free electron na lumapit sa isang proton. Kapag nagkaroon ng relasyon ng free electron sa proton, iikot na yan na malapit doon sa proton. Magkakaroon ng nasa gitna na tinatawag na nucleus. Pero dalawang una,
proton and electron. Pag nadadagdagan, bumibigat yung atomic weight, nagkakaroon ng another kind of element sa periodic table. Nagiging helium, kaya mas maraming electron, mas mabigat na atomic weight, ibang elements din, ibang character. The same principle sa tinatawag nating molecules. Ang molecules naman, mga ions. Kaya positive and negative ions ang bumubuo. Kaya pag ang isang element o isang compound ay negative 1, ang gusto niyang kapartner yung positive 1. Kapag nagsama yung dalawa, nagiging stable yung compound bilang dalawa. Kapag negative 1 at positive 2 nag-combine, hindi pa rin siya stable. Kumbaga, nag-i-stable siya kapag yung negative ng isa at positive ng isa nag-cancel out. Okay? Anyway, hindi natin pag-uusapan yung scientific aspect, pero ang ibig ko lang sabihin dito, parehong prinsipyo ang makikita nating umiiral mula sa pinakamaliliit na atom hanggang sa mga molecule at makikita rin natin to sa kalawakan, sa solar system. Ang ating mundo ay nasa ikatlong posisyon. Ang distansya ng mundo sa ating araw, 93 million miles. Bakit ganon? Kasi ang mundo may tinatawag na give and receive action sa araw na nagme-maintain ng orbit. Kapag ang araw o ang mundo natin lumayo sa araw, ang mundo ay magyayelo. Kahit 1 milyon na milya lang o kahit kalahating milyon lang. Kapag naman itong mundo natin lumapit ng kaunti sa araw, masusunog na tayong lahat. So, ang ibig sabihin, kung bakit nagkaroon ng buhay dito sa mundo, tamang-tama ang distansya. At tamang-tama kasi ang relasyon. Kaya may dalawang forces na tumutulak at humuhugot. Ito ang dahilan, kahit umikot pa yung mundo natin sa palibot ng araw, palaging 93 million miles ang distansya. Ito ay science, pero ang dahilan nito, give and receive action pa rin. O yung tinatawag nating principle of relation. Mababasa natin din sa Biblia ito. For in the same way you measure, it will be measured to you. Kung gaano karami ang binigay mo, yun din ang tatanggapin mo. So, ibig sabihin, magbigay ka muna. Para tumanggap ka ng marami, anong gagawin mo? Magbigay ka rin ng marami. Saan ang galing problema? Yung iba, magbibigay ng kaunti, gustong kumuha ng marami. Meron pang iba, hindi pa nga nagbibigay, gusto lang kumuha. Magulo talaga yon. Kaya tinawag siyang give and receive. Mauuna ang give bago ang receive. Kapag lahat tayo nag-give, kahit hindi tayo nag-expect ng receive, tatanggap tayong lahat. Pero pag lahat tayo gusto mag-take, doon nasisira. Dahil hindi yun ang prinsipyo ng living for others. Ang prinsipyo ng living for others, iniisip mo yung kapwa, yung nakakarami. A man reaps what he sow. Aanihin mo ang iyong tinanim. Ask and it will be given. Seek you'll find. Puro relationship. Gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin niya rin sa iyo. Ito ay galing sa Biblia. Ang mga turo ng relihiyon, hindi lang Biblia, ay punong-puno ng mga prinsipyong ito. Pero si Father Moon na nagsabi nito ng napaka-ikli at napakagandang paraan. Living for the sake of others. Ang simple, di ba? Pero pag sinabi mong living for others, sakop niya ng lahat, ang buong kalawakan. Sakop niya ng lahat, ang lahat ng bagay sa kalawakan. Kaya ultimately, pag-uusapan natin, ito ang purpose ni God. Bakit niya ginawa ang relation? Bakit niya ginawa ang subject and object? Bakit siya may living for the sake of others? Para matupad ang pagmamahal o pag-ibig. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, ang kanyang nilikha ay maging kawangis niya. Paano niya maging kawangis? Kapag nagkakasundo, nagkakaisa ang subject at object sa pamamagitan ng living for the sake of others. Naintindihan niyo ba? Kaya ang tinatawag nating love, merong tinatawag nating tama at mali. Kaya hindi lahat ng relasyon pwede. Hindi lahat ng relasyon tama. Yun lang base sa prinsipyo ng relasyon. Ano yung prinsipyo yun? Living for the sake of others. Investing for the partner. Love that benefits the other even at one's expense. Ito ang tamang prinsipyo. Kapag meron kang pag-ibig, pero iniisip mo yung kapakanan mo, kagustuhan mo, kasarapan mo, hindi ito ang tama. Kaya itong dahilan, dinalagay natin yung salitang true. Sapagkat, hindi sa pag sinabi mong love, lahat ng love true. Hindi. Mas maraming false na love.
Kaya sa usaping prinsipyo, kailangan dinadagdag natin lagi yung salitang true. Tunay na pag-ibig. Ito ang nagkikreate ng tunay na tao, tunay na asawa, tunay na magulang. So anong dahilan nagiging tunay? Tunay na pag-ibig. Naintindihan niyo ba? Kaya kahit anong gawin mong maging tunay na magulang, tunay na asawa, tunay na tao, kung walang tunay na pag-ibig, hindi pwede. Ano ang tunay na pag-ibig? Living for the sake of others. Kaya ultimately, ito ang goal ng relasyon. Maging isa. Ultimately, ang relasyon para maging matupad ang pag-ibig. At pag ito'y natupad, parang nakikita ng Diyos ang kanyang katangian sa kanyang nilikha. Ito ang ibig sabihin. Sabi ni Father Moon sa kanyang speech, the desire to benefit yourself the most is natural. Ang nais natin na gusto nating makinabang, ito'y natural. Kapag ka ang desire na yon, gusto mong kumuha, it is selfish. Mali daw ito dahil ito'y mapangsarili. The best way, sabi niya, to benefit yourself is to give. No? Ano yung corruption? Akala mo pag nakuha ka ng pera, linagay mo sa bulsa mo, nadagdagan ka ng halaga. Hindi. Hindi ka nadadagdagan. Binabawasan mo yung halaga mo. Nag-iipon ka ng halaga sa ibang tao. Pag ikaw'y nakatulong, nakapagbigay ng benepisyo, ito ang nagbibigay ng halaga mo. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, ako magaling ako. Kailangan manggaling sa inyo yun kapag tinulungan ko kayo, nabigyan ko kayo, at nakagawa ako ng mabuti sa inyo. Hindi ba? Katulad nga na binanggit natin kanina. Pagka yung misis, sabi niya, anak, asawa kita, dapat magsilbi ka sa akin. Tapos ganun din pala yung husband. Magsilbi ka dahil asawa kita. Hindi magiging magandang relasyon yon. Pero kung wala silang iniisip para sa kanilang sarili, yung babae, si misis para kay mister, si mister para kay misis, ito ang nagkikreate ng isang magandang pagsasama ng babae at lalaki. Marriage. Kaya meron bang ideal marriage? Meron. Anong ideal marriage? Yung magandang kasal? Yung granding kasalan? Maraming bisita? Maraming pagkain? Hindi. Anong nagdi-define ng ideal marriage? Living for the sake of others. Sa magulang at anak, ano ang ibig sabihin ng ideal family? Pinag-uusapan nyo kanina yung huwarang pamilya. Ang ideal family, kapag ang buhay ng mga tao sa pamilya is living for the sake of others. Ang mga magulang nabubuhay para sa kanilang mga anak. Bilang anak, mabuhay din tayo para sa kapakanan ng ating magulang. Hindi sa ating sarili. At bilang pamilya, sa kapakanan ng ating tribo, ating angkan. Hanggang sa kapakanan ng Diyos. Ganun ang pag-iisip na tama na base sa prinsipyo. Sabi ni Father Moon, kung ito daw ang gagawin natin, imbis na kumuha ay magbigay, ito daw ang mag-create ng bagong mundo. It will create a new world order. So ito ang paraan. Maraming magbabago panglabas pagdating ng bagong leader, nagkaroon ng eleksyon, pero ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob kapag ang tao ay nag-isip ng kapwa, nag-isip ng kapakanan ng iba. So meron tinatawag tayong mind and body. Dalawa rin ang purpose. Merong mind purpose, may body purpose. Ang mind purpose for the whole at ang body purpose as an individual. Ano ang dapat mauna? Yung marami o yung para sa isa? Yung marami. Yun ang ibig sabihin ng whole purpose. Subject. Kaya ang ibig sabihin ng living for others din ay living for the sake of the whole. Tinatawag din siyang living for the greater good. Hindi natin isasakripisyo yung mas malaki sa kapakanan na mas maliit. Baliktad. Dapat, pwede natin isakripisyo yung maliit sa kapakanan ng mas malaki. Hindi kayo magkakamali pag ito ang gagawin ninyo. Ito ang isang demonstration. For example, meron kang pamilya. Kung nabubuhay ka para sa kapakanan ng iyong pamilya, ikaw ang napakahalagang miyembro ng pamilyang yan. Pag ikaw nagkasakit, nag-aalala sila sa iyo. Pero pag ikaw wala kang ginawa sa bahay, kundi kumain, matulog, mamasyal, mahalaga ka ba sa kanila? Uuwi ka doon, maghahanap ka ng pagkain. Pag hindi mo gusto yung pagkain, magrereklamo ka pa. Sa palagay mo, mahalaga sa pamilya? Hindi. Kasi iniisip mo lang sarili mo eh. Pero pag ikaw yung tumutulong sa mga membro ng pamilya mo, nag-aalala sila. Kahit na kunyari, uuwi ako alas 9, alas 10 na, wala pa, nag-aalala silang lahat.
Pero yung tao walang silbi sa bahay, umalis ng umaga, bumalik ng gabing-gabi, tapos dumating na ako, sasabihin ng mga kasama, ay umalis ka pala. Hindi man siguro napansin na umalis ka. Naintindihan gusto ko sabihin? So, tumataas ang halaga natin kapag nabubuhay tayo sa mas malaki. Ito ang ibig sabihin ng greater good. Kaya hindi natin dapat isakripisyo ang kapakanan ng buong pamilya para lang sa ating sarili. Pero may mas malaki pa sa pamilya. Ito yung komunidad o yung angkan o yung tribo. Kapag kailangan tayo ng ating komunidad, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong pakialam dyan basta nag-aalaga ko sa pamilya ko. Kasi kung may nangyaring masama sa buong komunidad, kasama ang pamilya mo doon. Hindi mo pwedeng sabihin wala akong pakialam sa problemang yan kasi basta inaalagaan ko yung pamilya ko. Kasi kung magulo yung paligid ng pamilya mo, kasama ang pamilya mo sa kaguluhan na yon. Kahit na ganong kaproteksyon ang gawin mo sa mga anak mo, pero sa labas ng komunidad mo, marami mga adik, mga lasenggo, mga masasamang tao, maapektuhan ka. So anong dapat? Kung kinakailangan na tumulong ang ating pamilya para sa kaayusan ng komunidad, gawin natin sapagkat yun ang tamang prinsipyo. Living for the greater good. Yun ang ibig niya sabihin. At pag ginawa mo yung mas malaki, nasasama yung mas maliit. Kaya ang pinakamagandang paraan ay mabuhay na para sa mas malaking layunin, sa mas nakakarami. Huwag natin ililimit ang buhay natin sa mga maliliit na mga bagay lamang. Pero may mas malaki pa sa komunidad, bansa. Para sa kapakanan ng bansa, pwede natin dapat isakripisyo ang ating komunidad. Paano kung model kayong komunidad? Pagkatapos dumating na ang China, linusob na pala yung bansa. Basta kami, model barangay kami. Pwede mo bang sabihin yon pag sinakop na tayo ng China? Hindi. So kung kailangan natin na tumulong para sa kapakanan ng ating bansa, gawin natin. Ito pa rin yung prinsipyo isa, living for the greater good. Sapagkat kung ano man ang mangyari sa bansa natin, maapektuhan maliliit. Pero kung maayos natin yung problema sa mas malalaki, nasasama din yung maliliit na unit natin. Kaya nga napakahalaga ng prinsipyong living for others at ang application niya na living for the greater good. Hanggang sa umabot sa mundo. Napaka-ambisyosong isipin na pwede natin gawing kaharian ng Diyos ang buong mundo. Pero hindi imposible. Bago mangyari yung kaharian ng mundo, umpisahan natin sa bansa. Pero malaking trabaho yan. Imagine mo, gagawin mong kaharian ng Diyos ang Pilipinas, ang gulo-gulo. Pero bago natin magawang kaharian ng Diyos ang Pilipinas, saan natin susimulan? Sa ating mga komunidad. Malaki pa rin. Paano mo ayusin ang barangay? Pero bago mo maayos yung barangay, sa magsisimula? Sa aking pamilya. Ito ang ibig sabihin ng blessing. Kaya napakahalaga na simulan natin sa ating sariling pamilya. Pero ang turo din ng lahat ng relihiyon, hindi lang pamilya. Saan nagsisimula ang pamilya? Sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay may pagbabago sa buhay, magkakaroon ng epekto yan sa ating mag-asawa, sa ating mga anak. Kapag ang pamilya natin nagbago, makakatulong yan, makakapagpabago din yan sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, angkan, tribo. Kaya napakahalaga. It always start from individual. Yun ang ibig sabihin. Kaya huwag nating iisipin na mahirap, tsaka imposibleng mangyari yon. Totoo nga mahirap. Pero pagka naramdaman mo na yung kaayusan ng iyong sarili at yung pamilya, may langit ka nang maiintindihan, may langit ka nang mararamdaman, agad. Kahit na marami ka pa sa paligid. Pero pag iisipin mo, sana maging langit yung paligid mo, yung buhay mo magulo, parang impyerno, hindi yun mangyayari. Kahit lumipat ka pa ng lugar, o kaya pumunta ka sa ibang lugar, dala-dala mo pa rin yung kaguluhan na yon. Pero kung maayos yung buhay mo, maayos yung pamilya mo, kahit saan kayo tumira, langit ang buhay ninyo. Kaya ito ang ibig sabihin ng living for others. Ang Diyos hindi nabuhay para sa kanyang sarili. Ginawa niya ang linikha para mabuhay sa kapwa at sa nakakarami, pero hindi rin siya nabuhay para sa kanyang sarili. Nabuhay siya sa kapakanan ng kanyang mga nilikha. Kaya ang Diyos ang modelo. Siya ang number 1 na nagpakita sa atin ng kahulugan ng living for others. Na ang ibig sabihin din ay true love. Okay? So, tuloy ko? Okay, tuloy ko. So far, dalawa na yung pinag-usapan natin. Ang una is yung kanina na tungkol sa Diyos.
na ang lahat ay gawa sa pares, therefore ang Diyos ay magulang, tayong lahat mga anak niya. Tayo ay isang pamilya. Pangalawa, pinag-usapan natin ang relasyon. At ang relasyon, ang pinakamahalaga, yung tamang paraan na base sa original na plano ng Diyos. Ito yung living for the sake of others. Ito rin yung true love. Pangatlo, ito na yung purpose of life. Alam nyo na to kung kayo nakapag-aralan ng divine principle. Kaya, bibilisan natin. Ano ang dahilan na tayo'y pinanganak? Para kumain 3 beses maghapon? Araw-araw? Maligo araw-araw? Matulog gabi-gabi? Kasi kung yun lang ang dahilan, parang anong dahilan? Ang hirap mabuhay. Mahal ang renta, mahal ang pagkain, mahal ang kuryente, mahal ang telepono. Kung ang buhay mo para lang magbayad noon, tapos araw-araw kumakain ka para lang magawa mo yon, para saan ka pa nabubuhay? Pero kung may mas mataas pang dahilan ang buhay natin, hindi baling mahirap. Basta tama ang direksyon at totoo ang gusto mong makamit. Ano ang dahilan kung bakit tayo pinanganak? Sinadya niyo bang ipinanganak? Sino rito ang sinadya na ipinanganak siya? Meron ba? Wala. Sino ang namili na pinanganak siya, babae o lalaki? Pag pinanganak ako, gusto ko lalaki ako. Gusto ko ang magulang ko ganito. Pwede bang gawin yon? Hindi. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na hindi natin masasagot dahil hindi natin sinadya na ipanganak. Kaya ang pinakamalaking katanungan sa buhay, bakit ako nandito? Pag wala ka pang problema, wala kang iniisip na gano'n. Di ba? Easy lang, sarap ng buhay mo. Pero pag nagka-problema ka na sa buhay, saka mo tinatanong, bakit pa ako kasi pinanganak? And then dadating ang punto na sisisihin mo na yung mga magulang mo. Kasi mga magulang ko, pinanganak ako eh. Kaya silang may kasalanan kung bakit ako naghihirap ngayon. Kaya napakahalagang katanungan na naghahanap ng kasagutan. Ang purpose o layunin o purpose ng buhay ang nagbibigay ng halaga sa buhay. Kung walang purpose, walang halaga. Naintindihan ba? Kaya, ang mahirap naman dito, kung kailangan mo ng purpose para magka-value, hindi ikaw ang magsasabi ng purpose mo. Hindi mo sinadya na maging Pilipino. Hindi mo sinadya na maging tiga-Taytay, tiga-Caloocan. Sinadya mo ba yon? Hindi. Binigay lang sa'yo pagkapanganak mo. Kaya kung babalikan mo, sasabihin mo, kasi yung magulang ko. Pero yung magulang mo, may magulang din. Ito yung lolo't lola. Pero si lola at lola ba may magulang din? Meron din. So ultimately, babalik ka sa pinanggalingan, kay Eva at Adan. Pero si Eva at Adan, may pinanggalingan din ba? Meron din. Kaya kung gusto mo talaga ang malinaw na sagot, dapat ang tanong na yan ay maitanong mo sa may likha. Hindi yung pinanggalingan mong tao. So ang dapat na sasagot nito, ang Diyos. Ano ba ang layunin mo kung bakit mo ko nilikha? Why did you create me? Baso. Alam niyo lahat ng baso. Ang baso ay mahalaga. Bakit mahalaga? May purpose. Anong purpose ng baso? Lalagyan ng maiinom. Pero ito, paano kung yung baso ay may butas na sa ilalim? Dinalagyan mo, tumutulo. Lagyan mo pa, tutulo. Gusto mo magkaroon ng ganong baso? Mahalaga ba ang basong tumutulo ang ilalim? Hindi. Bakit? Kasi wala siyang halaga dahil hindi natutupad ang purpose niya. Hindi natin pinag-uusapan ng baso. Madaling itapon ng baso. Ang pinag-uusapan natin, buhay natin. Kung nawalan ka na ng purpose sa buhay, wala ka ng halaga. Kaya mga tao patapon ang buhay nilang iba. Pero kapag ang tao, malinaw ang purpose, ito rin nagbibigay ng halaga ng buhay niya. Kaya ito ang tanong, ano ang purpose ng buhay natin? At sabi natin, kailangan malaman ang sagot galing sa Diyos. Sabi natin kanina sa introduction, lahat ay naghahanap ng kaligayahan. Pag masaya tayo, wala na tayong katanungan, wala na tayong kahilingan. Pero pag dumating ng mga problema, ito na, hinahanap na natin yung paraan para maging maligaya. Pero paano ba ang isang tao nagiging maligaya o masaya? Ang isang tao ay nagiging maligaya kapag nakamit niya ang kanyang nais. Ganon din ang Diyos. Ang nais ng Diyos ay lumikha. Hindi lang basta lumikha. Ang nais ng Diyos ay lumikha ng isang bagay na kawangis niya.
At pag nakikita niya ang kanyang ginawa, ito ang nagbibigay ng kanyang kaligayahan sa buhay. Di ba? May plano kayo. Tapos yung plano nyo, natupad. Ang saya-saya mo. Pag hindi ka masaya, pag meron kang plano, hindi natupad, masaya ka ba? Hindi. Di ba? Ganun yon. Kunyari, kaninang bagong tanghalian, anong naramdaman mo? Gutom. Tapos siguro inisip mo, ang sarap sigurong kumain ng manok. Pagkatapos yung ulam natin, manok. Di ang saya. Paano pa nag-isip ka ng manok, ang dumating sa'yo, tuyo? Masaya ka pa rin, may pagkain ka. Pero hindi talaga kumpletong kaligayahan na naramdaman mo. Kaya pag natupad ang mga nais mo, ito ang nagbibigay ng kaligayahan sa buhay. Ganon din ang Diyos. Kapag may resemblance, ang gusto ng Creator, sa kanyang creation, nagkakaroon ng joy. So joy is a result. Kaya sabi ko kanina, mahirap yung masaya na walang dahilan. Tawa ng tawa, masaya-masaya. Pag tinanong mo kung bakit, wala lang. Di ba? Parang nagtataka ka tsaka natatakot ka sa mga taong ganon. Katabi mo, wala kayong pinag-usapan, biglang tumatawa. And then pag sinabi mong bakit, wala lang. Nakakatakot yung ating tao. Baka maluwag yung tornilyo o kudrado yung tornilyo. Anyway, pag sinabi nating joy din, may dalawang level ng joy. Pag inisip mo ang isang inspirasyon, joy yon, pero partial. Katulad itong mamang ito. Meron siyang idea para gawin ang painting. Naisip niya. Habang naiisip niya yung inspirasyon, meron siyang kaligayahan. Pero ito yung tinatawag na partial, hindi buo. Pero kapag itong painter na to, yung drawing niya, lumabas yung kanyang nasa isip, masayang masaya. Hindi ba? Kapag yung expectation mo ay natupad, yung desire mo ay natupad, ito ang magbibigay ng kompletong kaligayahan. Full joy. Kaya ito ang sagot sa katanungan, how is joy created? Kapag ka meron kang nais at natupad yung nais mo, ito ang nagbibigay ng joy sa'yo. Kaya sa tao, ano ang magbibigay ng pinakamalalim na kaligayahan sa kanya? Kapag nakagawa siya ng isang bagay na kawangis niya. Kaya ito, magkamukha o hindi? Mag-ama. Sino rito sa inyo ang naka-experience ng mga anak? Siyempre, tinatanong ko mga babae. No? Wala pa ng anak sa inyo? Yan, marami. Gaano kalaki ang ligaya at tuwa ninyo nung nakita niyo na si babyng lumabas? Kasi pag nakita niyo yung baby niyo, nakikita niyo yung mata niyo, yung ilong niyo, yung bibig niyo, yung buhok niyo, yung daliri niyo, yung paa. Resemblance create joy. Hindi ba? Kaya natural, kahit na ito ay madulas pa, na marami pang mga nanggaling sa loob, tuwan-tuwa. At saka sabi pa ng iba, pagkatapos daw lumabas ng baby, kahit na ganong kahirap ang pag-iri, parang nakakalimutan nila yung sakit. Paghawak na nila yung bata nila at nagpapadede na sila. Dahil sa joy na binibigay ng isang anak. Kapag ikaw ay nakagawa ng kawangis mo, at ito ang iyong sariling anak. Kung ito ang paraan ng tao, at ang tao ay wangis ng Diyos, ito rin ang paraan ng Diyos. Ang magbibigay sa kanya ng ligaya, ay pag nakagawa siya ng sarili niyang kawangis. Ang tao, ang anak niya. Kaya ito ang kasagutan. At dito rin natin maintindihan ang tinatawag nating nature o katangian ng pag-ibig. Lahat tayo alam natin ang pag-ibig. Pero ang sinasabi ng divine principle, ang isang katangian ng pag-ibig, hindi mo mararamdaman yan kung wala kang iniibig or object of love. Hindi mo pwedeng sabihin, I love blank. I love, mahal na mahal ko. Wala ka namang minamahal. Diba? Para maging may katuparan ng pag-ibig, kailangan meron kang iniibig. Para magkaroon ng katuparan ng pagmamahal, dapat meron kang minamahal. Can you imagine, for example, nagsasalita ako rito, walang tao kung kausap. Visual aid, galaw-galaw, tawa ko ng tawa, kaya lumalakas ang boses ko, pero walang nakikinig sa akin. Anong itsura ko? Para akong sira, no? Oh. Pero kung may nakikinig sa akin, kunyari, grupo ng mga Koreano, Hapon, na hindi marunong mag-Tagalog, mag-Ingles, at least normal ako, may kausap ako. May object ako na karelasyon. Kaya ito ang nature ng love.
Hindi natutupad ang pagmamahal o pag-ibig kung walang mamahalin o ibigin. Ibig sabihin nun, love absolutely needs an object. Subukan mong humarap sa salamin at pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo, mahal na mahal kita, I love you. Meron ka bang mararamdamang malalim? Wala. Bakit? Ikaw din yun eh. Di ba? Pero pag ibang taong nagsabi sa'yo, o ibang taong sinabihan mo, may mas malalim kang mararamdaman. Sinabi mo sa asawa mo, sinabi mo sa anak mo, sa apo mo kaya, o kaya sinabihan ka na mahal ka, may kahulugan yung pagmamahal na yon. So, ganon ang ibig sabihin. Ang Diyos, sabi ni Father Moon, ito ang dahilan kung bakit siya lumikha. Hindi niya kayang mag-produce ng pagmamahal sa sarili niya. Kahit makapangyarihan, kahit na alam niyang lahat, kahit siyang may control ng lahat, hindi niya kayang mag-produce ng love sa kanyang sarili. Ito na ngayon ang sagot sa tanong na, bakit siya lumikha? Bakit lumikha ang Diyos? Gusto niyang magmahal. Gusto niyang umibig. Kaya lahat ng nalikha niya ay para maging object ng kanyang pagmamahal at pag-ibig. Naintindihan niyo ba? Kaya ito ang dahilan gumawa si God. Hindi niya tayo ginawa dahil gusto niya tayong utusan lang o paglaruan. Gusto niya tayong mahalin. At pag tayo ay minamahal ng Diyos, nagkakaroon ng ibang feeling sa Kanya ang Kanyang pagmamahal. Kaya ito ang dahilan, ang Diyos ay lumikha. Linikha tayo ng Diyos na kawangis niya para marunong tayong makaramdam o kaya nating maramdaman ang gusto niyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng puso, ng pagmamahal, para yung pagmamahal na binibigay niya sa atin ay maibalik din natin sa Kanya. Pabalik. Kaya ang tunay na pag-ibig, dapat subject and object na nagbibigayan. Give and receive action. So, ang Diyos, lumikha, ang dahilan, gusto niyang magmahal. Kaya ang lahat ng nilikha niya ay para mahalin niya. Lalo na, dahil ang taong huling nilikha niya, ang tao ang tinatawag na object na pinakamataas na level. Pero, pag tayo tumatanggap, gusto niya rin maging kawangis siya na nagbibigay. Kaya dapat marunong din tayo magbigay. Ito ang dahilan ay puso tayo. Hindi lang tayo marunong tumanggap, pero marunong din tayong magbigay ng pagmamahal. Ito ang purpose ng tao. Ang purpose ng tao, una sa lahat, magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao, ito ang tinatawag na blessing. Paano pinapakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa tao? Blessing. Ano naman ang pagmamahal ng tao sa Diyos? Responsibilidad. Kapag mahal mo ang isang tao, itong tinatawag na ito ay nagiging natural. Madaling magsilbi sa taong mahal mo. Madaling magsakripisyo. Masayang magsakripisyo para sa taong mahal mo. Di ba? Parang hindi ka nagtatrabaho. Pero pag wala kang pakialam, galit ka pa, nagdadabog ka. Pagka, bigyan mo nga isang basong tubig, kung galit ka sa tao, baka dadabugan mo pa. Anyway, iba yon kapag nagmamahal ka. Kahit na overnight ka magtrabaho, kahit na masyadong mahirap yung ginagawa mo, gagawin mo pa rin. Kaya ito ang gusto niya makita. Ito ang dahilan lumikha. Ito na yung sagot sa ating katanungan. Kung bakit ginilikha ng Diyos ang tao, para maging object ng pag-ibig niya, at para tayo rin ang makapagbigay ng pag-ibig sa Kanya. Maramdaman niya rin. Pero, in-outline niya ito. In-enumerate niya. 3 bagay ang dahilan para ito'y matupad. Ang tinatawag na 3 blessing. Sa pamamagitan nito, magiging kawangis natin siya at itong magbibigay ng kaligayahan sa Diyos. Ano yung 3 blessing? Napag-aralan natin to, no? Be fruitful and multiply and have dominion. Isa-isahin natin. Anong ibig sabihin ng fruitful? Ang puno ay hindi nagbubungang automatic. Tumatanda yung puno bago lumalabas yung bunga. Hindi ba? Kaya ang ibig sabihin,
kung itinutukoy ng Diyos ito sa tao, anong ibig niya sabihin na be fruitful? Hindi para maging puno ang tao, pero para ang tao ay maging parang puno na nag-mature. Pag sinabi nating mature sa batas, 18 years old ang maturity. Pero hindi rin yun ang ibig sabihin ng inutos ng Diyos yun. Pagdating mo ng 18, matured ka na. Hindi ganon. Maraming tao, lagpas pa sa 18, minsan mga 30, 40 years old, isip bata pa rin. Hindi ba? Kaya hindi sumasabay ang edad sa maturity. Anong ibig sabihin ng tatlong blessing? Ito yon: matured character, perfect marriage and family, dominion over the environment. Isa-isahin natin. Ano yung una? Be fruitful. Pag sinabi nating fruitful, tinutukoy ng Diyos ang tao, ito yung reaching individual maturity. Sabi ko nga, hindi sa pagtanda ng edad, hindi sa laki ng katawan o bigat ng timbang. Ito ay may kinalaman sa karakter ng tao. Lahat ng tao, linikha ng Diyos, may isip at katawan. Pero hindi lahat ng taong may isip at katawan ay kaya niyang pag-isahin ng mind and body o isip at katawan. Ang tinatawag na karakter o yung pangloob na ugali ay nabubuo sa pagkakaisa ng mind and body. Ito ang ibig sabihin. Kaya ang unang blessing na gustong makita ng Diyos sa atin, yung bang siya mismo, yung spirito niya, titira sa atin. Pero paano gagawin yun? Una dapat, pakita natin ang pagkakaisa ng mind and body. Hindi ito madali. Pag sinabi nating unity ng mind and body, ang ibig sabihin, ang mind ang subject, ang body ang object. Dapat maliwanag yun sa atin. Kasi pag yung mind ang nag-dominate sa body, ito yung tamang proseso. Minsan baliktad, yung body ang nakokontrol sa mind. Hindi pwede yung body ang makokontrol sa mind. Bakit? Maraming gusto yung body na pag sinusunod natin, nagiging masyado tayong makamundo at makakatawan. Anong gusto ng katawan? Kain. Di ba? Kung hindi mo makontrol yung kain mo, hindi ka magiging mature. Tulog. Kung hindi ka makakontrol ng tulog, hindi ka magiging mature. Ano pa ang gusto ng katawan? Sex. Pag hindi mo na-control yan, hindi ka pwedeng maging mature. Kaya, nung ginawa ni God si Adam and Eve, walang simbahan. Diba? Walang relihiyon. Ang sinabi niya, be fruitful. Kailangan maging tunay kang tao. Tao na nga tayo, pero hindi pa tayo tunay na tao nung pinanganak tayo. Kailangan natin maging ganap at tunay. Kaya may kasabihan tayo mga Pilipino, di ba? Kung sabi natin, madaling maging tao, ano yung mahirap? Yung magpakatao. Kasi kahit mukha kang tao, nagsasalita kang tao, magulang mo tao, pero pag hindi ka nagpapakatao, minsan tawag sa'yo hayop, animal. Hindi ba? Kaya ang ibig sabihin yan, hindi yung itsura, hindi yung panglabas na anyo. Kaya napakalaga ng mind over body. Kaya una na sa lahat, disiplina sa sarili, control ng sarili, dominion sa sarili. Ito ang maturity. Ano man ang relihiyon mo, hindi importante. Importante yung pagkatao mo. Kasi sasabihin mo, membro ko ng simbahan, ligtas na kami. Tapos ang ugali mo hindi maganda. Di ba? Ang pangit nun, dahil parang nasisira doon si God na pinagmamalaki mo. No, parang anong labas doon. Kaya ito ang ibig sabihin. Ang tao ay tumutubo. Nagsimula tayo sa pagka-baby. And then, lumalaki tayo na tinatawag na yung adolescent hanggang sa maging adult. At makikita nyo, iba-iba yung size ng katawan. Pero ang halaga nito, anong klaseng puso meron? Kaya ang tinatawag nating maturity ay may kinalaman sa puso, hindi sa katawan lamang. Kapag ang puso mo ay parang baby, okay lang kung baby ka. Pero pag ang puso mo parang baby, pero ang katawan mo matanda na, yun ang problema. Diba? Maraming cute sa baby na hindi cute sa matatanda. Pag walang ngipin ng baby, cute. No? Pag walang ngipin ng matanda, hindi cute. Pag ang baby walang buhok, cute. Pag ang malalaki na ubos na yung buhok, hindi cute. So okay lang yung mga isip bata, kung bata ka nga talaga. Ang mahirap, malaki ka na, isip bata ka pa rin. Di ba? Kaya hindi sumasabay nga sa edad. Yung tinatawag natin, meron tayong gagawin.
Pangalawa, adolescent, marunong ka nang magmahal na mutual. Ano yung mutual? Marunong ka nang gumante sa nagmamahal sa'yo. Ang bata, gusto pakabig palagi. Pag nagutom, iiyak, hahanap ng atensyon. Pag nagdumi, pag umihi, iiyak, hahanap ng atensyon. Pero pag tumatanda ka na, marunong ka na magmahal sa nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng magulang mo, mahal ko rin magulang ko. Mahal ka ng kapatid mo, mahal ko rin ng kapatid ko. Pero ang pinakamataas na klase ng pagmamahal, yung tinatawag na giving. Hindi ka na nag-iisip ng kapalit. Gusto mo lang basta magmahal dahil gusto mong magmahal, hindi ka na naghihintay ng kapalit niya. Ito ang dapat ma-develop sa tao. Yung true love na tinatawag. Kaya hindi mo kailangan maging magulang para magmahal. Hindi mo kailangan magkaroon ng asawa para magmahal. Dapat ikaw ay nagdi-develop sa ganong klaseng pamamaraan at ito ang tinatawag nating first blessing o maturity. Kaya nga ito ang magiging standard. Yung tinatawag nating perfection, blessing, ay may kinalaman sa tinatawag nating development ng karakter ng tao.